May mga bagay noon na kahit ilang segundo mo lang na makita ay kaya ka nitong ibalik sa nakaraan. Hindi lamang basta gamit o laruan, kundi bahagi ng mga panahong hindi na mababalikan. Kaya sa video na to, balikan natin ang mga usong gadget noon na halos wala na ngayon. Umpisahan natin sa Tamagotchi. Kung lumaki ka noong dekada 90, ay malamang na pamilyar ka sa isang maliit na gadget na hugis itlog na hindi lamang laruan, kundi isang uri ng responsibilidad, at ito na nga ang Tamagotchi. Nagsimula ito noong 1996 nang inilabas ng Bandai ang Tamagotchi sa Japan. Hinango ito sa salitang Hapon na tamago o itlog at watch o relo. Pagsapit ng 1997 ay dumating ito sa Pilipinas at mabilis na naging isa sa pinakahinahanap-hanap na laruan ng mga kabataan. Sa mga mall ay mabibili ang orihinal na bersyon nito, ngunit hindi nagtagal ay kumalat din ang mas murang mga alternatibo mula sa Divisoria at mga bangketa na may iba't ibang anyo, ngunit iisa ang konsepto, isang alagang digital. Sa paglipas ng panahon ay naging bahagi ito ng pang-araw-araw na buhay ng mga estudyante. Kahit bawal sa klase ay marami pa ring bata ang nagdadala nito sa eskwelahan, palihim na inaalagaan sa loob ng bag o sa ilalim ng desk, at dito nabuo ang kakaibang karanasan ng pag-aalaga ng isang buhay na hindi nakikita. Ang Tamagotchi ay gumagamit lamang ng 3 buton, ngunit sa simpleng sistemang ito ay kailangan mo itong pakainin, laruin, linisin, na kapag napabayaan ay magkakasakit ito at maaaring tuluyang mamatay. At kapag nangyari iyon ay may isang paraan upang makapaglarong muli sa pamamagitan ng maliit na reset button sa likod nito na tinutusok gamit ang pardible o dulo ng ballpen. Ngunit pagsapit ng early 2000s ay nagsimula na ngang magbago ang uso. Dumating ang mas bagong mga laro kasabay ng pag-usbong ng mga laro sa cellphone. Unti-unting nawala ang Tamagotchi sa eksena at ang dati mong araw-araw na inaalagaan ay unti-unting naging isang bagay na matagal mo nang hindi hinahanap. Sunod ay ang family computer. Noong dekada 80 hanggang 90, malamang ay naranasan mong maupo sa harap ng TV, hawak ang isang controller habang hinihintay na lumabas ang pamilyar na tunog mula sa isang laro. At ito na nga ang family computer. Ito ang isa sa mga unang nagdala ng home gaming sa maraming pamilyang Pilipino. Nagsimula ito noong 1983 nang ilabas ng Nintendo ang family computer sa Japan. At pagdating ng mid-80s ay unti-unti itong nakarating sa Pilipinas, kung saan noong una isa muna itong laruan ng iilang may mga kaya. Nakalaunan ay mas maraming Pilipino ang nakaranas nito nang pumasok ang mas abot kayang mga bersyon. Dahil sa mahal ang orihinal ay kumalat ang iba't ibang mga bersyon nito na mula sa Taiwan at China. Sumikat din ang mga bala na naglalaman ng maraming mga laro. Sa kahon ay nakasulat ang 999 in 1, ngunit ang totoo ay iilang laro lamang ito na paulit-ulit. Hindi rin mawawala ang mga ritual na kapag ayaw gumana ng bala ay huhugutin mo ito at hihipan o lalagyan ng papel upang sumikip ang kapit. Mga simpleng paraan na naging normal sa bawat batang tulad mo noon na naglalaro sa harapan ng telebisyon. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng dekada ay nagsimulang magbago ang teknolohiya. Pumasok ang mga mas bagong console tulad ng Super Nintendo at kalaunan ang Sony PlayStation na mas malinaw at mas moderno ang mga laro, at dito na nga tuluyang nawala ang family computer at iba pang mga bersyon nito sa eksena. Hindi dahil sa hindi na masaya, kundi dahil sadyang nagbago lang ang panahon at sumabay ka. Ikatlo, brick game. Bago pa man dumating ang mga smartphone at mobile games, ay may isang simpleng laruan na unang umagaw ng oras mo noon bilang isang bata. At ito na nga ang brick game. Tinaguri ang Game Boy ng masa. Ito ang laruan na kahit saan mo dalhin ay siguradong may makakasabay kang naglalaro. Sa jeep, silid-aralan, kahit sa bangketa. Noong dekada 90 ay kumalat sa Pilipinas ang mga murang device mula sa China at Taiwan, at dito pumasok
pumasok ang brick game bilang isang abot-kayang alternatibo sa mga laruang sumikat noon. Kabilang dito ang larong Hango sa Tetris na unang nilikha noong 1984. Nakalaunan ay naging isa sa pinakakilalang laro sa buong mundo. Naging bahagi din ito ng pang-araw-araw na mga eksena noon, nakasabit sa mga tindahan, premyo sa perya o sa mga palabunutan sa kanto. At dahil wala itong ilaw sa screen, kadalasan ay kailangan mo pang humanap ng maliwanag na pwesto upang makapaglaro ka ng maayos. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 ay nagsimula itong unti-unting mapalitan, lalo na nang sumikat ang mga larong tulad ng Snake sa cellphone at iba pang mas modernong mga laro. Hanggang sa tuluyan na nga itong nawala sa eksena at ang brick game na dati mong iniyakan at hindi mo mabitaw-bitawan ngayon ay nakatambak na lamang at matagal mo nang hindi binalikan. Pang-apat, Walkman. Noong hindi pa uso ang MP3 player at streaming apps, ay may isang gadget na unang nagbigay ng isang personal na paraan sa pakikinig ng musika. At ito na nga ang Walkman. Noong 1979 ay inilabas ng Sony ang kauna-unahang Walkman at pagdating ng dekada 80 hanggang early 90s ay unti-unti itong nakarating sa Pilipinas, kung saan noong una ay isa itong high-end na gamit na kadalasang inuuwi ng mga balikbayan. Nakalaunan ay mas maraming Pilipino ang nakaranas na gumamit nito nang pumasok ang mas abot-kayang mga alternatibo na galing sa mga brand tulad ng Aiwa at Panasonic at sa iba pang mga bersyon na mabibili mo noon sa bangketa. Naging karaniwan din na gamitin ang salitang Walkman bilang tawag sa halos lahat ng mga portable cassette player kahit hindi ito gawa ng Sony. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 ay nagsimulang magbago ang teknolohiya. Pumasok ang mga portable na CD player tulad ng Discman na sinundan ng mga MP3 player noong early 2000s na nag-alok ng mas malinaw na tunog at mas maraming kanta sa isang maliit na device. Hanggang sa unti-unti na ngang nawala ang Walkman at tuluyang napalitan ng mga digital na paraan ng pakikinig sa musika. Ikalima ay ang pager. Nagsimula ang paging sa Pilipinas noong dekada 70 sa pangunguna ng mga serbisyong tulad ng Pocket Bell na isa sa mga unang nagpasikat nito dito sa bansa. Mga panahon na ang gumagamit lamang nito ay ang mga doktor, mga emergency responders at ang mga tao na may malalaking mga negosyo. Sa mga unang taon nito ay simpleng beep lamang ang natatanggap, isang senyales na kailangan mong humanap ng telepono upang tumawag sa opisina o sa bahay dahil may naghahanap sa'yo. Sa pamumuno ni dating Pangulong Fidel V. Ramos ay binuksan ang industriya ng komunikasyon sa mas maraming mga kumpanya kung saan pumasok ang EasyCall, InfoPage at ang Beeper 150. Kasabay nito ay sumikat din ang tinatawag na alphanumeric paging na mula sa simpleng numero ay naging mas malinaw na mensahe ang natatanggap sa pamamagitan ng operator. At dito na rin sumikat ang mga beeper codes tulad ng 911 para sa emergency at 143 naman para sa I love you. Hindi na lamang ito pang trabaho, naging bahagi na rin ito ng pamumuhay. Iba't ibang mga kulay, iba't ibang mga disenyo na isinasabit sa bewang o sa bag. At may mga notifications din para sa balita, sa sports, resulta ng loto at hindi lamang mga impormasyon ang ipinapadala kundi pati na rin ang damdamin, lalo na sa mga nagliligawan na gumagamit nito noon. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90 at early 2000s ay dumating ang mga cellphone tulad ng Nokia 5110 at Nokia 3210 na may kakayahang mag-text, isang mas praktikal at mas mabilis na paraan ng komunikasyon. Mga dahilan upang unti-unting nawala ang pangangailangan sa pager hanggang sa tuluyan na nga itong naglaho at ang tunog na dati ay palagi mong hinihintay, ngayon ay hindi mo na hinahanap. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!